Kinabukasan, maagang gumising si nanay para maghanda sa pagkakatay ng baboy, na siyang lulutuin at ihahain para sa handaan bukas. Tutal, hindi naman na ako makabalik sa pagtulog ko, ay napagpasyahan kong bumangon na rin para tulungan si nanay sa mga gawaing bahay. 6:00 na ng umaga, at kasalukuyan akong nakahiga sa duyan na nakatali sa magkabilang sanga ng 2 puno ng mangga, habang nakatanaw sa bukid. Inaantok pa kasi ako, dahil hating gabi na rin nang matulog kami ni Gavin, dahil hinintay pa naming makauwi sina nanay at sina Kaya. Napangiti ako nang biglang may labing dumampi sa aking pisngi, dahil alam ko kung kaninong labi iyon. Kay Ness. Kinikilig ako, umagang-umaga eh. Gising ka na pala, nag-almusal ka na ba? Tanong ko sa kanya, at tumango lamang siya. Oo hinarang kasi ako ni nanay kanina sa kusina. Pinaghain niya ako ng tinapa at kamatis na ginayat para sa sawsawan, nakakainggit naman. Buti naman napakain ka ni nanay ng tinapa. Tanong ko. Hindi ko inakala na masarap pala iyon. Medyo matinik nga lang pero masarap pala. Parang bata na tuwang-tuwa na pagkakasabi niya. Ang arte mo kasi noon, tsaka alam mo na. Rich kid. Sinamaan naman niya ako ng tingin, bagay na kinatawa ko lamang. Minsan iniisip ko bakit ako pumayag na pakasal sa'yo. Wala ka man lang ka-support sa akin, ang brutal mo talaga sa akin. Nakangusong protesta niya, at binalotan ko lang siya. Alam mo ako din. Minsan iniisip ko bakit nagkaroon ako ng asawang bakulaw na nga ang arte-arte pa. Natatawang biro ko. Siyempre, dahil ang gwapo ko yun lang iyon. Nakangising sabi niya. Ang hangin mo talagang top mole ka. Inirapan ko siya ng pakunwari, at sa huli natawarin ako. Tumabi siya sa akin sa duyan, at sinaluhan akong pagmasdan ang magandang tanawin na nasa aming harapan. Tuyo ang mga puno ng palay, na ilang buwan nang naani, na siya ring nagsisilbing pagkain ng mga kalabaw, baka at kambing na naglakad-lakad sa kung anong direksyon nila ninanais, hanggat abot pa ito ng kanilang tali sa bandang leeg. Gising na ba ang mga boys, at si Lily? Tanong ko sa kanya. Baka kasi mahuli nila kaming magkatabi rito't, mabuking na nagkaayos na kami. Balak kasi muna naming itago sa kanilang lahat na okay na kami, surprise kumbaga at sasabihin na lang namin bukas.sa kaarawan ng pista para masaya. Si nanay ang pinagsabihan namin tungkol rito.at sinabi din namin na secret muna. Sa tingin ko ay hindi pa, wala namang kasama si nanay sa kusina kanina tugon ni Gavin. Sumandal ako sa kanang balikat, at sapat na katahimikan ang namayani sa aming dalawa, habang magkahawak kamay't nakadungaw lamang sa kawalan. Sana'y puro saya't ligaya na lamang ang dumating sa aming dalawa, may pagsubok man ay amin itong malalampasan ng magkasama. Sana'y manatili na lang kaming ganito, kontento sa presensya ng isa't isa, at patuloy na maghintay sa takdang panahong kami maaari nang bumuo ng sarili naming problema. Sa aming pagninilay, hindi namin namalayan na dumating na pala sina Mang Kanor, Mang Freddy at Mang Ben, para magkatay ng baboy. Hindi na sila pa nagsama ng iba pang makakatulong sa pagkakatay ng baboy, dahil maliban sa bihasa na sila rito, ay nagpresenta itong sina Gavin na sila na lamang ang tutulong sa kanila. Noong una nga ay tumanggi pa sina Mang Kanor pati si nanay, ngunit mapilit talaga ang mga yayamanin kong mga kaibigan. Tignan ko lang kung hindi sila magsigawan mamaya. Sana nga ay nandito rin sina Jen, para kompleto kaso may mga lakad ang mga iyon naikwento nga sa akin ni na Phoenix na gusto sanang sumama nila Liza, kaso busy sila sa thesis, si Kaya naman ay may final exam pang pinaghahandaan, at si Ate Kay naman daw, ay natuloy na sa business meeting niya sa Seoul. Ngunit pasasaan pat makakasama kaming muli na kompleto. Nagtahulan ang mga aso namin, nang dumating sina Mang Kanor, agad naman kaming napabitaw sa pagkakahawak namin ng kamay ni Gavin, nang marinig namin ang boses ni Lily mula sa gate na pinagbuksan sina Mang Kanor. Lumayo din bahagya si Gavin sa akin, at siya umupo sa upuang gawa sa kawayan na ilang metro ang layo sa akin. Nginitian namin ang isa't isa, nang magtama ang aming paningin. Nanay, narito na po sina Mang Kanor, sigaw ni Lily mula sa gate. Hindi kami nagkamali, buti na lamang at agad kaming naghiwalay ni Gavin. Iginaya kasi ni Lily sina Mang Kanor dito sa likod bahay, at pinaupo din muna sa upo ang kinauupuan ni Gavin. Gising ka na pala ate. Bakit di mo ako ginising? Nakakaloka ka naman Ay,
Oo nga po pala, magtitimpla pa ako ng kape ninyo. Pasensya na po. Sige po, mauna muna po ako. Saglit akong nasermonan ni Lily. At bahagya nakagatlabi nang maalala niyang nasa harap pala niya sina Gavin.at na alala niyang magtitimpla pa pala siya ng kape. Kuya, ate, gusto niyo din bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Baling sa amin ni Lily. Hindi na natapos na akong kumain tugon ni Gavin at ngumiti ng tipid kay Lily, at tumango naman si Lily bilang pagsang-ayon. Ikaw ate Hana, umiling lang din ako, dahil katatapos ko din namang nag-almusal. Napatango lang rin si Lily saka umalis at pumasok sa kusina. Matapos ang 5 minuto, ay lumabas siyang nakasimangot, habang daladala ang 3 tasa ng mainit na kape, na nakalagay sa isang maliit na tray, at papalapit sa gawin namin. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Bisperas na bisperas. Mukhang Biyernes Santo iyang pagmumukha mo. Anong nangyari? Punako sa kanya ng lapag niya sa papag ang dala niyang kape.at ibinahagi kina Mang Kanor. Iyong pangit na bayaw mo Nagpapatulong ako na dalhin dito yung pandesal aba, sinabihan pa ako ng it's not my business, kainis. Nako, Kuya Gavin pasensya na Pepektusan ko na talaga sa yung kapatid mo Inis na tugon niya, kaya bahagya kaming napatawa nila Gavin at Mang Kanor. Hay naku, si Josh talaga, sabi ni Gavin, at bahagyang ginulo ang buhok niya. Hiha, nasaan na nga yung pandesal na sinasabi mo? Tanong ni Mang Ben. Ay, pasensya na po, iniwan ko po muna sa mesa, pero saglit lang po babalikan ko na lang po, tugon ni Lily. No need, baka mamaya kulamin mo pa ako dahil hindi ko sinunod ang utos mo. Ayan na, nilagyan ko na ng butter yan. Mabait ako Natigilan kami at bahagyang nagulat nang biglang sumulpot si Josh dala iyong pandesal, at halatang may mantikilya na. Natawa ako nang bahagya nang makita kong sinaman ni Lily ng tingin si Josh, pero binalotan lang siya nito. Ang cute nila. Actually, bagay sila. Ang kapal mo talaga ano? Mukha ba akong mangkukulam? Inis na tanong niya. Hindi ba obvious? Tsaka magpasalamat ka na lang. Pang-aasar pa ni Josh. Ang sama talaga ng ugali mo. Inirapan ni Lily si Josh, saka nag-cross arms. Mas masama itsura mo, tumawa-tawa pa si Josh, kaya naasar si Lily at naghabulan sila na parang mga batang nag-aaway. Dumating naman sina Phoenix sa gawi namin, at naghanda na para sa pagkakatay ng baboy. Tumayo naman na sina Mang Ben, at dumiretso na sa kulungan ng baboy at sumunod naman na sina Gavin. Habang hinuhuli nila ang mga baboy, ay hindi ko mapigil ang tumawa dahil sobrang epic ng mga mukha nila. Si Skencer halos yakapin na si Gian dahil sa takot sa baboy.si Gian naman pilit inaalis ang pagkakayakap sa kanya ni Skencer, at binabatuhan niya ng masasamang tingin.si Rex naman napapamura na lang, habang hinahawakan ang buntot ng baboy. Si Brian naman hindi magkandamayaw sa pagsingit sa mga kasama niya, dahil siya ang may hawak ng kasar-ulang may suka na paglalagyan ng dugo ng baboy. Si Blake naman nasa gilid na lang habang nasusuka, dahil sa amoy ng pupo ng baboy. Si Rem naman, kulang na lang tumakbo na sa takot. Si Elias, Iris at Phoenix naman chill lang sa paghawak sa lubod na pinanghihila sa baboy, papunta sa katayan nito. Si Josh naman tawa lang ng tawa, habang nasa tabi ni Lily, at pinapanood lang ang mga boys sa mga ginagawa nila. At si Gavin, napapasigaw na lang tuwing naaapakan ng baboy ang mga paa niya. Nakakaawa nga pero ang cute niya. Nairaos niya ang pagkakatay ng 3 baboy at sobrang laugh trip talaga, dahil sa mga pinaggagawa nila. I can't imagine how hard to slaughtered hogs. Reklamo ni Skencer. Hindi ka naman tumulong kumatay you were just hug me the whole time, inis na pambabara ni Gian sa kanya. Ngayon alam ko na sobrang hirap pala ng pagkatay sa baboy. Kawawa naman yung mga kamakatay araw-araw, tapos pagdating sa market processed meat na, then, yung ibang tao sinasayang lang ang mga yan. I hope they'll experience what we're experienced. I salute the 3 of you po Mang Kanor, Mang Ben and Mang Freddy, natawa naman kami sa sinabi ni Iris the good boy. It was hard to slaughtered hogs but I enjoyed it. Masayang opinyon ni Blake. I miss my Kinsley already. Out of nowhere na pagdadrama ni Rex. Me too. I miss my Kaya, sabi rin ni Rem, anyari sa Earth. Corny, comment naman ni Brian. Palibasa wala kang panama kay Trix.
Pang-aasar naman ni Phoenix. Look who's talking. Sabi ni Brian, natawa naman sina Lily. Hala, anong meron kay Phoenix? I miss my Layla too. Sabi din ni Lares. Whatever. Basta ako walang inaalala, sabat ni Elias. As if naman, hindi mo inaalala si Laisha. Hirit naman ni Gavin at inirapan lang siya ni Elias. I don't even bother. Depensa ni Elias. Baka hindi, sarkastik ang sabi ko at ngumisi pa. Napuno ng tawanan at asaran ang usapan, medyo out of place nga si Mang Kanor pero okay lang naman. But most importantly, Gavin and I always happy to be with him. I just smiling out of nowhere, when I am reminiscing what happened 2 weeks ago. Sariwa pa sa alaala ko ang nangyari ng gabing malaman ni Hannah na peke ang lahat, at walang saysay ang lahat sa kanila ni Gavin. Well, kung tutusin, hindi ko naman talaga gusto si Gavin. I haven't even loved him. Pero kailangan kong magkunwari para lang maisakatuparan ko lahat ng plano ni Mommy at Daddy, na maging #1 wealthy business icons here in Asia and also there in Europe. Actually, I feel sorry for them. But mas matimbang sa akin ang pamilya. So it's really sorry for them. So anyway, I am here in a coffee shop. I feel so bored in my penthouse, so I decided to have a cup of coffee here in my favorite coffee shop. I supposed to drink my mocha frappuccino, but someone suddenly caught my attention. I saw a familiar lady wearing a black cap, black blazer over a light blue blouse and black pants. She entered a cardio clinic. I've just realized that it was Hannah. What is she doing there? I feel so confused. I am wondering why she'd entered that clinic. Is she sick? Is she has a heart disease? Shucks. I admit, I am a witch or whatever. But I have also a heart. Sometimes, I feel comfortness with Hannah. She's really a nice, kind and daring person. Shucks. Nakokonsensya na ako sa mga pinaggagawa ko sa kanila ni Gavin. Sa halip na ituloy ko ang pagkakape ko, ay hindi ko alam kung anong puwersa ang humila sa akin, papalapit sa establishmento na pinasukan ni Hannah. I thought it was my curiosity. I safely crossed the pedestrian lane. I started to walk for me to reach the specific clinic. I am supposed to open the glass door. But suddenly someone opened it. I turned my back and hid a little, cause it was Hannah and I don't want her to notice me. After she crossed by in front of me, I started to step little by little, to follow her without worrying that she may recognize me. Napahinto ako nang makita kong may nalaglag na isang piraso ng papel, mula sa brown envelope na dala niya. Siguro hindi niya napansin na nalaglag ito, dahil na din sa hindi na maayos na pagkakalagay nito. Nakaipit kasi ito sa pakurbang bukasan ng envelope, marahil ay hindi niya talaga ito naramdamang nalaglag. Nang makalayo-layo na siya, ay pinulot ko ang papel na inihangin patungo sa harapan ko. Sabi ko nga, habang kontrolado ako ng kuryosidad ko, ay hindi ko na malayang binabasa ko na pala ito. Isa itong resulta ng laboratory test, base rito ay mahina ang function ng puso niya. Hindi ko na malayang may tumulong luha sa mga mata ko, na naging dahilan ng bahagyang pagkabasa ng papel na hawak ko. She has a heart disease. Ito ba yung iniinda niya nang bigla siyang napahawak sa dibdib niya, at napasigaw dahil sa sakit, noong naghahabulan sila ni Gavin sa kondo? I was worried about her that time. Lalo akong naawa at nakonsensya sa lahat ng ginawa namin sa kanya. She's a really good person, bakit sa dinami-dami ng tao ay siya pa? Why it can't be me? I truly deserve this kind of malady. If I can only help her, if I can only give my heart for her, I will do just for her to forgive me of everything we've done to her. Kung may magagawa lang talaga ako, bakit hindi? Ngayon pa lamang ay sinisisi ko na ang sarili ko sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa kanya, dumagdag pa pala ang mga kawalang hiya ang ginagawa namin ni Mommy sa kanya. If I can only turn back the time, I will be nicer and good to her. Cause she's really a kind-hearted person despite of what she's suffering right now. Nagpatuloy ako sa pagsunod sa kanya, ilang sandali lamang ay naramdaman kong tila may sumusunod din sa akin, paglingon ko na may wala at napaiiling na lang ako.
Ibinalik ko ang atensyon ko sa gawin ni Hana, ngunit wala na siya, huminga ako ng malalim, at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Mariin akong napapikit at nagpatuloy na lang sa paglalakad, tutal malapit naman na ito patungo sa penthouse ko. Habang naglalakad ay pakiramdam kong may sumusunod sa akin, tuwing lumilingon naman ako, ay walang kahit isang tao maliban sa akin. Kahit natatakot na ako ay patuloy pa rin ako sa paglalakad. Mistulang namanhid ang buong katawan ko, nang biglang may kung anong matulis na metal na bagay sa leeg ko, pagkilatis ko ay isa itong balisong. Napapikit ako sa sobrang takot ko, at hindi ko magawang magsalita kahit na hawak na niya ang bag ko. Hold up ito, akin na lahat ng gamit mo. Nakakatakot na pagkasabi ng mama na balbas sarado, at mukhang addict. Tulong. Buong lakas na pagsigaw ko. Someone help me, please. Bigla kong hinawakan ang kamay ng magnanakaw, at inilayo sa akin ang balisong, at itinutok ito papalayo sa akin. Ilang ulit kaming nagtutukan ng balisong, at nagulat na lang ako nang biglang natamba ang lalaki, at nabitawan ang balisong, dahilan para malaglag ito sa harapan ko, Hana. Hindi makapaniwalang sabi ko, nang makita ko siya maging siya at bahagya ding nagulat. Nakita kong hawak ni Hana ang isang plastik na tubo, na inihampas niya sa magnanakaw. Sheila, ayos ka lang ba? Buong pag-aalalang tanong niya. I'm okay. Medyo nautal na tugon ko, hindi ako makapaniwala na iniligtas niya ako, lalo na sa kabila ng mga hindi magagandang ginawa ko sa kanya. She's really beautiful inside and out. No worries that Gavin fell in love with her. Boses ng lalaki habang hawak ang kanyang ulo, at tumingin ng masama sa amin ni Hana. Hinela ko si Hana sa katumakbo, at dumiretso kami sa penthouse ko na hingal na hingal. Nagmadali kaming pumasok sa elevator, kahit na hinihingal kami, but I kept my eyes on her, baka kung anong mangyari sa kanya, dahil may sakit siya. Baka kasi mag-collapse siya and I don't know what to do. When we reached my penthouse, I offered Hana to sit on my couch placed at the edge of my bed. I went to my mini kitchen and I prepared sandwich and of course, water and blue lemonade drink for us. Hana, come over here. Pag-anyaya ko sa kanya. Naglakad siya patungo sa dining area, at pinaupo ko siya sa upuan sa tapat ko. Katahimikan ng bumalot sa paligid namin dalawa, marahil ay nagkakahiyaan pa kami dalawa. Hana, thank you very much for saving my life. Buong sinseridad kong pagkakasabi. Ngumiti siya sa akin, at ako rin ay ngumiti pabalik, ang ganda nga talaga niya. Walang anuman, nakangiting sagot niya. Iyong ngiti na parang walang galit at hinanakig sa akin. Paano niya nagagawa iyon? And I'm sorry, nahihiyang sambit ko. Kumunot bahagya ang noo niya, ngunit ngumiti pa rin siya. Sorry, para saan? Nagtatakang tanong niya. Sorry for everything that I've done to you, ngumiti lang siya sa akin. Ano ka ba? I think we should have a closure. Past is past. At saka kung magtatanim man lang ng galit sa'yo, baka ikamatay ko agad. Well, I admit, na bad trip din ako sa inyo ni Manager Olive, hindi naman maiiwasan iyon. Nagalit din ako dahil sa ginawa niyong pagpepeke ng kasal namin ni Gavin. I cut her off. No, your marriage was not fake. It is real. Our lawyer confesses to us that he can't fake it. Masyadong makapangyarihan ang in-laws mo. Si Mommy, pinalabas lang niya na fake ang kasal niyo. Para sirain kayo ni Gavin. Totoo ang lahat ng sinabi sa iyo nila Reyna, na kaya ako pumatol kay Gavin. Ay para maging malapit si Daddy sa kumpanya nila Gavin. At tuluyang maagaw ang posisyon nila dito sa Asia. Bilang pinakamayaman na business lians. Yes, hindi ko mahal si Gavin. Pero tinuring ko din siya na kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Nakita kong mahal na mahal mo si Gavin noong tumira ako sa condo unit niya. Makita ko rin ang pagmamahal sa'yo ni Gavin noong gabing umalis ka. He slapped me that night, and I think I deserved that slap. And I'm really sorry for everything. Alam ko, ang kapal ng mukha ko para patawarin mo. Siguro ang sama-sama ng team niyo sa akin lahat, pero nagawa ko lang naman na sundin sina Mommy, dahil mahal ko sila at lalo na pamilya ko sila. At malaki ang utang na loob ko sa kanila, dahil kahit na hindi niya ako tunay na anak, ay minahal at binihisan niya ako, sambit ko.
Oo, ampon lang ako, at isa yun sa rason ko kung bakit ko sinusunod sina Mommy, pagtanaw na rin ng utang na loob. Yes, Hana, ampon lang ako. Isa yon sa dahilan kung bakit ako sumunod sa gusto ni Mommy at Daddy, dahil ayokong maging sakit sa ulo, at pagtanaw ko na din ng utang na loob. I am also an orphan, sabi sa akin ni Mommy na anak ako ng kasambahay nila sa pagkadalaga, kaya ipinaampon ako sa kanila. Ayokong maging pabigat sa kanila. I'm really sorry, Hana. Hayaan mo kakausapin ko si Mommy, natigilan na kayo. And let us all start again. Hindi ko mapigil ang umiyak, ganito pala talaga kapag sincere ka at nagsisisi ka. Hoy, umiyak ka naman na. Ang drama mo naman. Ako nga hindi umiiyak. At saka huwag kang mag-aalala, okay naman na kami ni Gavin she said, then she tapped my shoulder. Tsaka ang kulit mo din. Sabi ko nga, pinapatawad na kita, natawa kami pareho, at the end we hugged each other. So friends, I offered my right hand to have a handshake. And also I offered friendship. Shucks, ang FC ko na ba? Friends, sabi ni Hana nang umiti at nakipagkamay. Oh, before I forgot, may nalaglag ka pala kanina, sabi ko at kinuha sa sling bag ko yung papel kanina, tinupi ko na lang, nagmamadali ako kaninang habulin siya. Pasensya ka na ha, tinupi ko hindi kasi kasya sa bag ko. Siya nga pala, huwag ka sanang magagalit, nabasa ko lahat ng nandyan. May sakit ka, nalungkot naman siya sa sinabi ko. I'm sorry, hingin pa umanhin ko, ang daldal ko kasi. No, it's okay. At oo, may sakit ako sa puso. Naman ako sa tatay ko. It is coronary heart disease. Siguro naman ay naalala mo noong nasa kondo ka ni Gavin, yung nangyari sa akin. Napatahimik ako dahil I felt guilty talaga. Does he know about this? Tanong ko at umiling lamang siya. Bakit? Dapat niyang malaman ito, mag-asawa kayo diba? Tanong ko. Nagulat ako nang hawakan niya ang mga kamay ko. Please promise me, na hindi mo sasabihin kahit kanino ang sakit ko, lalo na kay Gavin, ayoko kasing mag-alala pa siya. Ito lang ang hihilingin ko sa'yo, Sheila, please. Labag sa kalooban kong tumango dito. Pero determinado akong tutulungan ko siya. Kaya ako galing kanina sa cardiologist, dahil napapadalas ang chest pain ko, and my doctor told me that I need a heart transplant sa lalong madaling panahon. Mas lalo akong naawa sa kanya. May donor ka na ba? Tanong ko at umiling lamang siya. Siya nga pala, paano mo nga pala napulot yung papel? Curious na tanong niya. Alam kong change topic na siya. Nakita kasi kita kanina na pumasok sa clinic noong nasa coffee shop ako na-curious ako kaya sinundan kita. Then, napulot ko yung papel. Actually, pauwi na din kasi ako kanina paliwanag ko. So walang bawian ha. Bate na tayo, we are friends. Pag-uulit ko. Actually, magaan ang loob ko sa kanya. How I wish she's my sister. Isang oras kaming nagkwentuhan ng kung ano-ano, at napagpasyahan niyang umuwi. So nagpresenta akong ihatid na lang siya, para makabawi man lang ako sa kanya sa pagligtas sa akin.